Pwede bang ano na lang? Pero maging casual na nga. Zoom meeting na lang to. Hindi ko kaya na live. Yun na lang yung concept. Welcome to the Social Club PH, your new Tambayan podcast. This is our first episode in the Social Connection. So, before we proceed, it's best na introduce muna natin yung sarili natin, but in a fun way. So, let's do it. Siguro i-visualize natin yung food court, yung OG food court natin. Di ba ngayon, sa mga SM, nababago na siya. So, nung childhood kayo, ano yung go-to nyo? Pag gutom na kayo, yung parang mini-mix and match nyo. So, my name is Ken. So, ang go-to order ko sa food court is yung, alam niyo yung sizzling steak. Yung oo, girl, early 2000 talaga yun nag-establish. Yung mga display nila, yung mga fake. Oo, yung tipong parang nakakagutom siya tignan. Ako sobrang machichirya na talaga ako even before pa. So, ang go-to ko lagi, tanda-tanda ako, is yung C2 na red. Tapos yung, alam yung ganun lang kaliit. Tapos, tapos lagi ko dinadala yung piatos na barbecue. Hindi mawawala sa araw-araw ko yun. Ayun. By the way, guys, I'm Rian. Pamalimutan. Siguro yung go-to ko, meron pa mo siya hanggang ngayon sa mga food court ganun, or SM. Turks tsaka Zagu. Ayan, sobrang solid na combo. I'm Azzy. I'm Jella, and yung go-to ko, Show My House. Di Grabe, mawawala. yung mismong show my house. Oo, buo. Lahat. Tapos, carry mo. Carry Oo, totoo. Sobrang OG yun sa akin. Tsaka, Zago din. Cafe Latte. Add Pearl. Shoutout nga pala sa Kerimush. Ayun nga pala naging capstone project namin, kaya Ayun, dahil ko ba't ako nalagpasan na. nandito ngayon? Oo, yun ang dahilan ba't kami nakagraduate. Kaya yan, kaming tatlo. Sobrang thank you. After no, nagpakilala na kami. So, let's head down dun sa first segment natin, which is yung ang ting na usapan for today. So, today, ang i-feature namin is etong Cup and Go ng Lawson. So, bakit natin to laging share nga kayo, guys. Ayan, no? Makikita ba? Kita niyo ba, guys? Cup Ayan. and go. Ikaw, Asi, ba't nga ba tayo nag-order lagi ng coffee dito? What's your experience dito sa coffee na yan? Sa Lawson kasi, ewan ko kasi parang Lawson din kasi yung malapit dito na masarap and mura. Para Saka sa akin. everywhere, no? Like, kada liko mo may Lawson talaga. Kahit may Starbucks din sa harap, mas mura pa rin. So in short, we're broke. We're broke. We're broke, guys. Pati good quality yung coffee nila. True. Hindi siya pepechugin. Ano siya, on par din siya with premium brands na coffee shop. Ano kasi, ako naman, kaya Lawson na coffee lagi pinipili kasi sa buong college ito lagi go to coffee ko. Kasi bukod sa mura, talagang alam mo yun, lasang-lasang mo yung beans, di ba? Hindi siya yung sunog na pag sinabing gantong mura, alam mong ganun na rin yung lasa. Yung alam mong no shade, pero alam mo yung pang 3-in-1 talaga. Totoo. Di ba madalas Although pag masarap mura din magatas? 3-in-1. Pag convenience stores na coffee kasi usually, syempre, para mga fast food na quality. Pero siya hindi siya lasang fast food. Tapos may other options lang din siya. So, ayun, hindi siya sponsored, pero Lawson. Lawson. alam niyo ba ha? Simula nag-intern kami, eto na lagi iniinom namin. So, this is a hint na bigyan nyo na kami ng sponsorship. Okay? In general, 7-Eleven or Lawson? Ako Lawson kasi besides sa coffee, gusto ko talaga yung matcha nila. Hindi ako performative pero I like matcha. Di mo sure. I like matcha, tapos yung matcha niya, Parang performative ka. pero yung matcha kasi nila sobrang affordable, tapos malaki na kagad yung size, 100 pesos lang. Tapos yung, yun nga na-mention ka kanina na marami siya na stores, unlike nung sa mga iba na yung coffee or drink, even nga foods, meron na silang ino-offer.
Pero hindi to sponsor ah. Ako 7-Eleven pa rin. Though gusto ko yung coffee ng Lawson, pero napapansin ko sa mga Lawson, hindi lahat nandun. Mm-mm. Hindi siya Depende like sa branch. convenience store talaga. Yung sa 7-Eleven kasi kalat yung laman eh. Parang kung ano yung need mo nandun, tas mas maraming variety ng food. Yun lang, walang okay na coffee. Siguro yung mga branded lang talaga. Pero can I just say na, can we give props to Lawson dahil every day gumagana ang GCash nila. Ano bang problema nyo, 7-Eleven? 7-Eleven lagi walang Ah. wifi. Credit card gumagana, GCash gumagana. 7-Eleven ano ba? Keep up naman. So wala pa silang QR. Ikaw pa isa-scan. O di ba? Kulang na lang mukha ko iganong ko. Di ba? Hindi na decline din. No. Grabe, ano pala yun? Like, universal problem. Kaya ng nga. 7-Eleven. Lalo Kasi na kahit sa Laguna. true. Okay. Yung Akala ko 7-Eleven ako sa tabi ng NU Laguna. Sorry, may Lawson kasi sa amin. lang. Okay. Okay, so enough na tayo dun sa mga ano natin. So let's head down dun sa next segment natin, which is yung what's new or yung bagong thing na usapan. So, kaming apat, for context lang, lahat kami is galing from NU Laguna and we actually interned here sa Trendsetter. So, ayun, since a fresh grad kami and since dito nga kami nag-intern, what are your guys Metro Manila expectations? Sino mauna? Kasi kayong mga Ako kasi, nung nag-intern pa lang kami dito, nag-dorm kami. Kaming tatlo, kaming dalawa lang yung magkasama. Siya, sa Mandaluyong siya nag-dorm. Tapos si Kin, uwian siya. So ako, expectations ko, in-expect ko talaga mahal lahat. Lahat babayaran mo talaga and mahirap kasi malayo ka sa family so wala ka talagang backup, sarili mo lang. So in-expect ko siya, tinrate ko yung internship ko as like work na talaga. Kumbaga ayun na yung first step ko sa reality talaga. Pero in terms of expectations, siguro na culture shock pa rin ako sa mga mga magnanakaw dito sa Makati. Ewan ko, kasi parang kahit nababasa ko siya sa Reddit, Iba pa rin yung reality. sa TikTok, nagugulat pa rin ako. Parang hindi ako sanay. pag first-hand experience mo na. Oo, Bakit? Meron ka bang first-hand experience na nanakawang ka or na-scam ka? oo, kaibigan ko, kinuha yung AirPods ko. Hoy! Guys! Another episode. Scam, di ba? Ay, may experience pala ako. Ano? Naharang ako dyan. Dito kasi kami around Ayala. Naharang ako, parang bebentahan ako ng phone. Ay, no, ano. Inaabot sa akin yung phone. Hindi, inaudible siya. Hindi ko siya naiintindihan. So, parang nakatingin lang ako sa kanya. Tapos umalis na siya. Yun pala, kaya siya nagmamadali. Nabasa ko. Same exact guy. Ayun yung nang sa scam na nagbebenta ng phone. Nanakaw din. So, ayun, ako culture shock pa rin ako sa ganun. I mean, kalat naman talaga yung magnanakaw. Pero, hindi ko siya in-expect na may experience ko siya first hand. Tsaka lapit sa office kasi. Oo. Pati dito sa Makati, ano siya eh, parang okay yung place mo. Tapos magugulat kami mga ganto pa rin, kalat pa rin talaga siya. Expectation ko talaga dito sa Manila is sobrang traffic. As in, well- kada umaga. Parang wala din bago. Ayun lang. Wait lang, share ko lang. So, nung nag-intern kami, naka-dorm kami, tapos nung nagwe-work na kami dito, since na-absorb kami dito, nag-uwian na kami nung work na. Grabe, sobrang unpredictable ng biyahe. Kahit mas maaga ka umalis, mas nalilate ka. Hindi ko alam bakit. Exactly. Kaming tatlo, iba-iba yung dating namin, kahit sabay-sabay kami umaalis. Kasi gawa ng traffic talaga. Tapos minsan sobrang aga mo, minsan sobrang late. So ayun, parang kahit magbigay ka ng allowance time bago ka umalis, sobrang expect mo na possible pa rin na malilate ka. Ako kasi, even before pa kami gumraduate, mahilig kasi talaga ako mag-romanticize, guys. Lalo na yung mga Gen Z ngayon. Ay, hindi. Kung bago pa mausap yung performative, Siya na yun. ako na talaga yun. Pero, genuine yun ha, guys. Genuine yun. Hindi performative talaga siya.
Pero ayun nga, nag-set na talaga ako ng expectation, alam ko ma-traffic, ganyan. Tapos, alam ko sa sarili kong gusto ko talaga mag-dorm. So, nag-dorm ako with my friend, nakaklase ko din sa Mandaluyong. Tapos, nung gumraduate ako, even though, bago pala ako gumraduate, nung nag-intern ako, dun ako nag-dorm. Then, nung nakapagrenta kami ng place sa Mandaluyong, even though na alam kong Metro Manila nga siya na ganun, may certain enigma pa rin sa akin na, enigma? May enigma pa rin sa akin na, alam mo yun, talagang masyasya ka sa mga mangyayari. Or, Yung shock, ano yung shock? yung, Shock ba yun? nabulunan yun. Hindi, parang, iba pa rin kasi talaga yung reality versus dun sa fina-fantasize mo or niro-romanticize mong lugar. So, ayun. Saka, siguro, hindi ko naman masabing lumala. Pero parang ganun na nga yung Metro Manila. Although, there are certain things na talagang nag-improve din sa Metro Manila. Yeah, thank you for sharing. Charing. So ako, as someone na uwian, siguro thankful ako na yung place ng work namin is around Makati lang kasi hindi talaga siya sa Manila itself. Yung issue ko kasi is medyo bobo kasi ako sa direction. So, nung unang punta namin dito, actually, yung mga first few days namin as an intern, nagliligaw talaga kami bago makapunta ng One Ayala. Kasi One Ayala yung inuuwian ko during that time. Actually, pati din naman ngayon. Since ako nga lang yung papuntang Laguna, sila nandito sa Manila, may mga times na nag-export talaga ako. Minsan, ang daan ko is lumalayo na ako or minsan nga parang pa-Ayala Ave na, ganun. Tapos, yung sa commute nga kanina na na-mention ni Azzy, that's naman doon sa commute life dito sa Manila. Like, let's be honest, araw-araw naman talaga traffic papunta dito. Hindi natin alam, lalo na yung Bikutan na yan, yung Nikos, parang never ending talaga. Diba? So parang, hello guys, ba't kasi lahat ng mga tao is pumapasok ng diba, ng Monday, ng Tuesday. To think na hindi pa rush hour yung pasok Yun namin. nga. 10 a.m. kasi yung pasok namin dito. So may oras pa kami para mag-prepare. Pero kahit 7 kami umalis or 8, dating talaga namin dito is minsan sakto, minsan maaga. Unpredictable talaga siya kasi minsan umaabot din ng mga ilang oras kami nandun sa Magallanes dahil lang hindi ko rin alam actually. yun yung nakaka-hassle ngayon Pero kayo ba guys, bukod dun sa 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 Metro Manila expectation, during sa Manila yung stay nyo, may mga ba kayo sa commute life ton? Pagpapauwi na galing sa internship natin. During internship kasi, lakad lang kami pa uwi kasi walking distance lang tong workplace namin sa pinagsistayan namin. So, lakad lang talaga kami noon. Minsan, pagtatamad angkas. Pero most of the time, lakad lang talaga. So, wala naman kaming experience. Siguro late namin na realize yung pag-jeep. Kasi hindi kami talaga familiar kung Saan sakay? saan yung sakayan, yung Saan dadaan na dadaan? jeep, Ruta, saan dadaan. oo. Kasi iba-iba pala dito. Kasi nga puro one way din, ganun. So, most of the time, naglalakad na lang talaga kami. Iwas ligaw talaga. So, yun lang naman. Wala naman kaming experience during commute kasi lakad lang naman kami. Ako, sobrang different kila Jella. Kasi, ako talaga yung nakikipagpaligsahan sa MRT, guys. Alam niyo yung tipong usapang isda? Ganun ako. O, sardinas. Pero, I think, marunong din ako makipag-navigate. Kanina enigma. Hindi. Street smart siya. Street smart. Hindi, siguro meron din kasi akong directional skills. unlike nung isa dyan. Hindi, eto seryoso guys. Siguro, naka-adapt agad ako sa MRT life. Lalo na yung station ko kasi is Shaw Boulevard. Sa mga nagko-commute dyan, alam nyo, Shaw Boulevard ang isa sa pinakamataas na station sa buong station sa MRT. At siguro, sa MRT, sa Shaw Boulevard station pa lang, naka 20,000 steps ka na. Ganong kataas yun. At imagine,
5 times a week kong ginagawa yun dahil nga nagdodorm ako sa Mandaluyong. Although 10-minute away lang naman ako sa station. Pero still, nakakahingal siya. Pero, ang convenient naman doon is 30 minutes away lang ako sa Ayala. So, ayun. Ayun yung commute life. Ikaw, Kin, So, sa work naman tayo, since na-absorb nga kami dito sa Trendsetter. So, overall naman, same pa rin naman yung ginagawa namin dito since creatives nga kami nung hinire kami as interns. Punta naman tayo dun sa payday, yung unang salary natin. So, tell me about your first purchases, like big ba to or nagtipid talaga kayo? Umamin kayo Ano ba yan? ano ba yun? February ba tayo? January? De, working na tayo. Working na. Working. Okay. Mm-mm. Sa akin, ito, isuot ko ngayon. Flex. Fit check. Bro, fit check. Feedback talaga. Ito, kasi sobrang tagal na nung isa kong sapatos, sobrang sira-sira na. Kaya sobrang... Pakita mo. Deserve mo yan. Ikaw, Fit check. shoutout sa Converse. Converse. Yeah, kahit Converse din yung dati ko. Wala. Ito, sapatos, then bag sa Uniqlo. Tara. Nakaluwag-luwag. Uniqlo na siya. Nag-level up na kasi dati lahat tayo, diba? In short, we're not broke anymore. Medyo na lang, oo. Elevated lifestyle, guys. Ako, naniniwala ako sa first sahod mo, splurge agad lahat. As in. Pero, in-splurge ko naman siya in a good way kasi binili ko agad yung gusto kong damit dahil mahilig talaga ako sa damit. At pangalawa, nilibre ko family ko. So, wala kayong masasabing masama sa akin, ha? Masama ugali ko, pero wala kayong masabing masama sa akin. So, yun. Pero splurge wisely, guys. Ako, first purchase ko nung salary. Actually, hindi siya isa dalawa. Parehas kay Azzy na shoes. Bumili din ako nun. Tapos, tsaka monitor. Kasi, grabe yung monitor ko. Alam mo yung bumili ako ng PC, maganda yung specs, may ilaw, syempre, kailangan yun. Charis, yung monitor ko, maliit. Mas maliit pa sa ginagamit ko ng monitor dito sa office. So, sabi ko naman sa sarili ko, I think deserve ko naman, ganun. Pero, credit card ko. Ang sarap kasi mag-cash kasi. Parang may imaginary money ako dun sa bangko. Charot, yun lang. Ikaw, Ako Royce. kasi, nung nag-work ako, wala talaga akong need bilhin. Kasi provided naman ako ng family ko. Wow! Hashtag satisfied sa life. Satisfied naman Hashtag ako nun. contented. Contented. So ako, splurge ko talaga yung sweldo ko sa pagkain. Kasi foodie talaga ako and yun yung happiness ko. So, hindi ko na-restrict yung sarili ko sa cravings ko. Binili ko talaga lahat. And may mga small purchases naman ako, mga damit, ganun. Pero mostly sa pagkain lang talaga siya napunta. And nilibre ko rin yung family ko. Kasi good daughter ako. Good daughter. Pero guys, even though na we splurge all of our salary during the first salary, doesn't mean na hindi kami nagbabudget or anything. Sadyang siguro, ayun yung namin, Reward. pag-give back or reward sa sarili namin dahil we worked our asses off for months na finally nakatapos na kami ng pag-aaral. So, deserve din namin bumili para sa sarili namin. And, ayun nga, nanlibre din naman kami sa family And namin. less than a month, nag-work na tayo. Yun, guys. Hindi kami nagpahinga, guys. Mm. Saglit lang. Pero yung pahinga namin, nag-asikaso din kami. So, technically, wala kaming pahinga. Tsaka yung pahinga na yun, nag-overthink kami. May work ba kami? Pero alam nyo ba, guys, fun fact, wala pa kami balak mag-work agad after graduate. Kaso, ewan ko, pare-parehas kaming gusto magpahinga, pero at the same time, pare-parehas kaming nape-pressure. Oo. Alam mo yung parang hindi na namin siya pinag-uusapan, pero alam kong ganun din Oo. sila na parang ayaw namin ma-pressure. Kumbaga, Kasi parang siya? inevitable siya. Kumbaga- Inevitable? Inevitable. Kumbaga, unspoken conversation siya between us, pero ayaw natin siya i-bring up kasi baka lalo kaming ma-pressure. Pero alam sa sarili namin, dadating at dadating siya. So yun, ang sarap
sa feeling nung graduate kami. Alam namin na may work na kami. So, bawas siya sa bigat. Shoutout sa TMI. Shoutout sa NU. Yung since na-mention nga natin yung sa salary, no? Pero kapag may mga moments na petsa de peligro tayo, saan tayo kumakain usually? Ayan. 'Di ba sa sa Jolly Jeep? Jolly Jeep. Yung Jolly Jeep kasi, ikaw mag-explain mo yan. Okay. Before ko indulge yung indulge. Before ko indulge yung conversation about sa Jolly Jeep, hindi mo pwedeng tawagin sarili mo na Makatizen ka kung hindi mo nagagawang maglakad ng 10,000 steps a day from 10,000 steps a day from work to Wanayala, Greenbelt, Glorieta sa Makati to yun nga. And then pangalawa, kumain sa Makati. So ayun, pupunta tayo sa Jolly Jeep. Ang Jolly Jeep is parang karinderya culture na siya sa Makati. Correct me if I'm wrong, pero sinabi kasi ng tita ko na ano kasi siya. Nagsimula kasi talaga siya sa jeep. Tapos, siguro, parang nakita ata ng Makati government na kumakalat na yung ganong lifestyle or yung ganong type of business. So, ang ginawa, imbis na tinanggal, parang binigyan na sila ng stations na magkakamuka para hindi siya mukhang kalat. Binigyan siya ng type of aesthetic na babagay pa rin sa urban ng Makati. May Tapos, planting sila. tapos, masasabi ko naman talagang quality yung food eh. Kasi karinderya siya, pero mura. Like, for 100 pesos, busog ka na talaga, di ba? May kanin na rin. Oo, may kanin na rin siya, ganyan. Unless, gusto mo pa mag-extra rice dahil patay gutom kami mga tao dito. Wala, para ikaw yun. Ay, ako ba yun? O, patay gutom yung tao dito. Ayun. So, ito. Ano mga favorite, since lahat naman tayo, di ba, nag-Jolly Jeep na dito, ever since. What's your top 1 favorite na Jolly Jeep food? Ako, I think yung dinuguan. Kasi, maarte ako sa dinuguan. May mga dinuguan na parang watery or yung consistency nila is parang, ewan ko, it's not it. Hindi talaga siya masarap kasi sa akin pag yung texture iba. Gusto ko yung, pag alam niyo yung dinuguan, may parang nagka-curdle na yung, nagka-curdle yung dugo. Kasi parang, mas masarap yung dinuguan pag ganun eh. Ganun yung sa Jolly Jeep. Tapos, I think around 90 or 100 ba yun? Alam ko, may sukli pa ako nakukuha eh. Pag 100 binibigay ko. 5 pesos. Yung 5 pesos. Ikaw, Rian. Ako, alam nyo naman lahat siguro, nilang lahat to, pero menudo talaga favorite ko. Kasi, there's a certain type of texture na napapanandam talaga sa akin ng menudo. Grabe. Like, alam nyo yung watery, pero at the same time, malapot. Alam nyo yun? Tapos, Sweetie. tapos, Lapo-lapo. tapos malapot. Tapos, ano siya, alam mo yung pagka-brown niya, hindi siya yung, yung kulang sa overcook, hindi siya undercook. Tapos, yung di ba may pagkamatamis din naman yung menudo? Tama ba? O baka ako lang, baka iba yung panlasa ko, guys, ah. Pero yun nga. Tapos, yung sarsa, yung ingredients, it match well together. Tapos, 90, 95, may sukli pa ako, di ba? May 5, yung 5 pesos ko po. Backstory, guys. Meron kasi akong sukli, may 100 ako. Tapos, nagkasukli ako ng 5 pesos. Eh, di ba sa Jolly Jeep kasi, iba pa yung bibilan mo, iba pa yung cashier, di ba? Merong cashier na hiwalay, pero tabi lang naman. Tapos, edi bayad ako 100. Minudo po, 95. And then, nag-iintay ako ng 5 pesos ko. Kasi syempre, 5 pesos yun, di ba? Any money is, piso is worth 100 million or what, ganyan. So, iniintay ko talaga yung 5 pesos. At poker face lang ako nag-iintay, ah. And then sabi ko, Kuya, yung 5 pesos ko po. Hindi ganyan yung sinabi niya, guys. Uy, Ako mag-explain. Kasi Go. ganito yan. Nakatayo lang siya dun sa harap ng lalaki. Tapos ako, nagbayad na ako nung amin. Tapos tingin ako si Rian, sabi niya kay Kuya, Kuya, may 5 pesos pa ako. Tapos inulit pa niya, sabi ko, Kuya, ano po? Sabi niya, may 5 pesos pa po ako.
Ganun niya sinabi, hindi siya malambing, mataray siya. Para bang, pecha tabiligro na niya at kailangan niya na ng 5 piso. Pero to be fair, poker face lang talaga ako. Siguro, iba lang talaga yung pag-convey ng mukha ko. O yun. Ikaw, ano favorite mo? Sa akin, tapon ko talaga yung sisig. Grabe. Sobrang... Grabe. Kahit hindi ko pa na-try yung sisig sarada na... Wait lang ba yung laway mo? Naglalaway ka na sa sisig. Ayun, pero kahit hindi ko pa na-try yung sa sisig sarada kasi ayun talaga yung famous daw dito. May binibigyan din kami dito na masarap din yung sisig nila. Solid. Napadalawang kanin ako. Sisig sa rasa. Chari. Ako pork humba. And sa akin, nakakagulat siya kasi hindi talaga ako mahilig sa matatamis na ulam. Pero nagustuhan ko yung pork humba nila kasi masarap yung niya, consistency. Paano yung consistency? Medyo malabnaw siya. At the same time, malapot. Masarap siya. Yung tamis niya hindi nakakaumay. So, sinasabaw ko talaga siya kahit ayoko sa matamis. Masarap siya. Pork humba, try nyo. True. Doon naman tayo sa drinks. So, yung Makati kasi, marami siyang mga coffee shops. Like, if you know. If you know, you know, di ba? Grabe ba? Bro, if you know the coffee, you know the vibe. Yeah. So, speaking of that, naggaganon kami ni Rian. Yung isa sa gusto kong cafe near sa office namin. If you know, you know di ba? Alam niyo na yun, guys. Alam nyo na yun. Ano nga ulit yun, Rian? Bro, if you know. Bro, let's go to Yardstick naman, bro. I know a spot, bro. Like, oh my God, bro. What the fuck? Ay, pakiblip na lang yung Miss G. Pero, ayan nga, which is Yardstick. Yardstick talaga. Top 1 ata Yardstick, no? Sa buong Philippines. Kaya, kaya di naman parang if you know, you know. Hindi ko po alam, baka mali kami. Correct me if, correct us if we're wrong. Tapos, yun nga, Yardstick. Ang ko lang talaga is medyo ano daw? Medyo pricey siya, like 200 tas ganon. So, pero masarap naman, quality, 'di ba, over quantity. So, ayun for me, ikaw ba Rian? Pero ang downside lang sa Yardstick, I think yung mismong cup, no? Parang for 190 to 200. So, hindi siya yung type na iinumin mo habang nagwo-work ka. Meron naman. Pwede naman, depende kung may budget ka. No, I mean like yung kung magigising ka dun sa ganong kaliit. Parang, I don't think so. Siguro gusto mo talaga magkape lang. Yun. Pero yung, kasi yung siya hindi nga siya, like, di ba, yung cup. Parang ganito lang siya. Parang Tapos, 12 ounces. Oo. Tapos, pataba siya. Hindi siya pataas. So, ayun. Ikaw. Mamaya na ako. Wala akong maisip dito around Makati. Yung biglang pumasok agad sa isip mo na cafe. Ano na lang, Tim Hortons, although hindi lang siya sa Makati. Oh my gosh. Sabihin na natin nagka-technical. Parang na-record naman. Hindi, sige, cut lang po natin. Para parehas lang next clip na. Wala akong maisip na kape. Okay, 1, 2, wait lang. 1, 2, 3. Siguro ako, Tim Hortons. Sorry guys, nagka-technical difficulty. So, ayun, continue. Tim Hortons ako, though hindi lang naman siya dito sa Makati. Pero ayun yung isa sa go-to ko. Kumbaga para siyang Lawson, pero mas may budget ka pa. So ayun, double French vanilla yung go-to namin doon. Ikaw? Ako, alam din ni Royce to, Tim Hortons din talaga ako ever since. Like, kung gaano katagal ako naglo-Lawson na coffee, ganun din ako katagal naman nag-Tim Hortons. Kasi, sobrang basic, ayoko sabihin mo na. Sobrang basic lang nito, pero yung iced coffee talaga nila, the GOAT, grabe, the GOAT. Try nyo yun guys, yung iced coffee ng Tim Hortons. Ikaw? Ano ba to? Kapihan sa Makati lang or kahit saan? Ano siya? Go-to coffee Go to shop. coffee. Kahit wala dito sa Makati. Makati na lang. Since nasa Makati na rin naman tayo. Kung sa Makati lang din, edi Lawson pa rin. Kahit parang walang may Lawson. Lawson! Alam niyo, no? Mura kasi. Kaya,
Solid din yung lasa. Azzy approved. Yeah. Sayang no, walang points. Kasi kung may points lang yung pagbibili natin ng coffee sa Lawson, ewan ko. Araw. Baka may loyalty award na kami. At nakagano na kami ng certificate sa Lawson. So far naman nasagot na yung mga cafe, ganyan. I think speaking of, 'di ba natanong mo na rin naman kanina na hindi siya pwede ba yung yardstick pang work? So doon tayo sa work naman. Paano niyo nababalance yung work Work-life. and life balance niyo? Ako, personally... Siguro mag-start na tayo sa yung working na talaga. Work na Hindi na talaga. natin sa aming intern. So, since dito sa work, hybrid kami. So, schedule ko. Sinabi schedule. Pero Tuesday to Thursday yung on-site ko. The rest, work from home. So, yung pinaka-rest, Sunday talaga. And, depende talaga. Minsan, Sunday reset na ang vibe niya nag-binge watch lang. Minsan, nalabas talaga ako. So, work-life balance. Actually, hindi siya mahirap sa akin. Kasi, yung kasama ko sa work, friends ko din. So, parang updated pa rin ako sa lahat. Hindi lang in terms of sa friends ko, pero also sa news lahat. Parang napag-uusapan namin lahat dito. So, nababalance ko siya. Paano ko siya nababalance? Parang ako nagkaroon ng existential crisis. Na naman. Balance. Siguro din kasi minsan kapag gusto naming umalis bigla, since yung sinasakyan namin pa uwi, mall, doon na lang din kami nakikita. True. Tapos minsan may mga friends kami na kinikita doon. Kasi parang ayun yung gitna dito sa Makati. And also... Tsaka yun na lang din yung way para makita natin sila even during work, di ba? Pati ako kasi low maintenance naman ako about sa ko. So, mag-binge watch lang ako, masaya na ako. So, ayun na yung pinaka-work-life balance ko. Feeling ko, kaya ko na mag-work kapag nakapag-rest ako ng maayos. Ako, work-life balance ko. Eto. Hindi. I think for me, since lahat nga kami Tuesday to Thursday yung RTO namin, kahit even yung mga work from home ko, minumultitask ko siya ng during work ko. Nakakapaglinis ako ng bahay, ng room ko. Actually, yun talaga kasi ginagawa ko in general. Like, talaga ako, malinis ako na type of person. But pag around Sundays, ayun, lumalabas din kami ng family or even nung partner ko. Tapos, yun na yung kinakonsidered ko as actually na work-life balance. Pero, come to think of it, hindi pa nga siya actually balance kasi may time talaga na nag-overthink ako, napapaisip na ako ng ideas kahit Sunday pa lang. Dahil nga sobrang pa rin talaga yung katawan ko na mag-work kahit to the point na parang pahinga ka naman ba? At some point in your life, 'di ba? Gusto mo ring ma-balance lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. Ikaw ba, Rian? Ako, work-life balance ko is, lagi akong may nilulook forward every week. As in, even the little things, ayun talaga yung nilulook forward ko. Like, let's say, for example, may work kami ng Tuesday to Wednesday. And then sa weekends, merong confirmed plans with my friends or someone na makikita ko, ganyan, or family, ganyan. So, dun pa lang, nababalance ko na yung parang tawag doon, naka-compartmentalize ko yung gagawin ko, ay mafe-feel ko. So, Tuesday to Thursday, ganito, talagang professional, kasi RTO. And then yung mga work from home, medyo chill kasi nga nasa bahay din naman. And then sa weekends, dun ko talaga parang makakaroon ako ng relief since, ayun nga, may nilook forward ako. Ikaw, Azzy? Sa akin, since, ayun nga, Tuesday, Wednesday, Thursday, ayun lang yung office namin. Siguro yung, pag online kasi, parang sobrang chill lang din talaga. Pwede kasing pag natapos mo na yung mga kailangan gawin dito sa office, yung mga about dito sa office, magagawa mo na yung mga gusto mong gawin, like playing online games, ganun. Ayun talaga kasi mas palaro talaga ako like PC, ganun.
Ayun. So, ano mga nilalaro mo? Valo, COD, COCML. Diba? Adik. Player. Player. Na, Ay! ikaw. No. Nasabi ko na. Ayan na. Nasabi na rin. Nauna ako. Oo nga, ano. Is yan? Nasabi ko na. Oo, di ba? Ikaw ba? Nasabi ko na. Nasabi mo na. So, ano pang pinagagawa natin dito? Hindi, guys, overall, guys, I think, as a fresh graduate, hindi mo pa, although, you'll learn to navigate around how you will deal with your work and your life since magto-turn around na kasi talaga yung life mo. It's another season, another chapter of your life. So, you'll have to adapt with the environment, with the people, with the with the people that you're working with, ganyan. So, I think, sadyang ka lang, hindi siya go with the flow. More like, be conscious, be mindful sa gagawin mo na talaga since adulting life na talaga eh. Ayun yung takeaway ko sa Metro Manila as a working, as a graduate na nag-work na ngayon. Ako ang take-away ko, hindi lang siya sa topic, pero yung sa lahat na napag-usapan natin, siguro yung kung paano mo tinitingnan yung situation. Kasi doon nagsiswitch kung paano mo siya i-handle eh. If you look at it in a light way, hindi naman light way na hindi mo siya saseryosohin, pero more like, magiging positive, makaka-help siya. Kasi kahit reality-wise, sobrang adulting na kami, hindi ko siya ganun karamdam yung bigat kasi hindi ko siya tinitingnan ng ganun. Hindi ko siya tinitingnan ng sobrang responsibility. Tinitingnan ko pa rin kasi nagagawa ko yung passion ko. So, ayun, parang kung paano mo titingnan yung isang bagay, doon na depende kung paano mo siya ma-handle and ma-overcome. Ako, take Biglang away. nagka-takeaway. Sinimulan mo kasi. Pero ayun, ang takeaway ko, eto. Bye-bye, guys. Chari. Hindi, Uy, ang dami mo joke. ang dami kong joke, no? Airtime din. Yung takeaway ko for, sa lahat ng pinag-usapan natin is you have to, like, have fun sa ginagawa mo. And don't forget to smile. De, joke lang. yung point pa kasi na lahat ng napagdaanan mo, like for us specifically, since fresh graduates nga kami, panibagong chapter nga, as mentioned ni Rian earlier. Pero at the same time, you have to enjoy the little things nga na kailangan balance pa rin yung ginagawa mo. Kahit nagtatrabaho ka, kailangan pagdating mo pagbahay, ganun, pahinga ka na or even have fun. Like ginagawa ni Azzy na maglalaro ng PC games or even kahit mag-ML ka lang sa kama mo, ganun. Yun na yung little things na talaga na nagmamatter kapag nasa working life ka na or the real world nga sinasabi ng mga tao. Ayun. Ikaw, Azzy. Sa akin, takeaway ko yung mga nasabi yung lahat. Ay, wow. Sobrang dami ng takeaway. Sum up niya na. So, i-summarize mo. Bali, parang basahin, panoorin niyo ulit yung mga sinabi nila. Backtrack Ayun na yung lang. akin. Pakinggan nyo, yung mga nakikinig sa Spotify, makinig Hindi na mo lang siya ulit. masasummarize. Chat, can you? So, yun. Okay na rin naman. Okay na. So, yun guys. Yun muna yung magiging topic namin for this episode. And I think, lahat naman siguro tayo nag-enjoy, di ba? Yes. If ever, baka may masuggest kayo na pwede nating topic na ma-discuss. Yes, for the Okay. next episode. DM nyo lang kami sa IG namin, which is The Social I-follow. Club PH. And i-follow nyo na rin. Wag lang pala kayo mag-DM, no? Mag-follow din kayo. And subscribe, of course. Comment down. Comment down below. Ring the So, yun, notification guys. bell. Hindi pa namin alam yung tatawagin namin sa inyo. Hindi pa namin sure. Baka may kung- masuggest din kayo. Baka may kung message kayo comment. Anong mga pangalan nyo? So, yun. I'm Ken. I'm Rian. I'm Azzy. I'm Jella. And this... Bye-bye. Bye, guys. Bye. Bye, Bye-bye. Bye. Bye, mga taga Makati Zen. Taga na Makati Zen pa.